nating holiday. Amen. 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 Claim nyo na yun. Bakit nasa atin yung pwede mo talaga tayo hindi pumasok. Holiday. Every Saturday, holiday. Dahil holiday. Amen. Hallelujah. Father God, once again, kami po let us pray. Hallelujah. Kami po minsan pa na nagpapasalamat, Panginoon, sa araw nito that you gathered us once again. Amen. Panginoon, ito yung araw na inilaan namin para sa inyo. Hallelujah. Na ito yung kinasasabi ka namin, Panginoon, dahil through prayer, through our worship, we encounter you, O Lord God. Amen. At sa araw na ito, sa oras na ito, Panginoon, ang patuloy na lukuban kami ng iyong presensya, lukuban kami ng iyong katwiran, Father God, hallelujah, ang buhay ng bawat isa sa amin. We gathered here, Panginoon, hindi lang kami upang mag-fellowship, kundi ang patuloy namin maranasan your goodness and your mercy to our life. At Panginoon, sa oras na ito, patuloy, create, Lord God, sa pure and loving heart, renew our steadfast spirit, hallelujah. Forgive us to all our iniquities for we're not buhay. Inaamin namin naman sa aming mga sarili na kami makasalanan. Father, thank you dahil ito yung Diyos na punong-puno ng pag-ibig at pagmamahal. You are full of mercy and grace. Thank you for the forgiveness that you have given to each and every one of us. And we also release the forgiveness to those who hurt us or even offended us. Thank you, Father God. Hallelujah. Sa oras na ito, as we worship you, Panginoon, hallelujah, we really invite the Holy Spirit to fill this place, Lord God. Hallelujah. Thank you, God. At sa araw nito, we claim victory, Panginoon, sa aming mga buhay, Lord God. At sa iyong mapagpalang kamay, pinagkakatiwala po namin, Ama, ang lahat ng aming gagawin pa ang plano niyo sa amin. Yes, Lord. We love you, God. We love you, Father. We love you, Jesus. We love you, Holy Spirit. At minsan pa sa iyong kapurihan, karangalan sa pangalan ni Jesus. At dati magsabi ng Amen. Amen and Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Come on. Come, Holy Spirit. Holy Spirit, follow me now. Thank you, Lord. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul, and every day I grow to love you more. Come, Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul, and every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Come, Holy Spirit, follow me now. Holy Spirit. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul, and every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands.
worship you in spirit and in truth. Grazie mille che ci hai riunito tutti oggi nella tua casa e grazie per averci protetto nel tragitto per venire qui. Dio benedici la persona che condividerà la tua parola oggi e fa che il messaggio che gli hai lasciato e che ci condividerà rimarrà impressa nella nostra mente e nel nostro cuore e che possiamo usarla nella nostra vita quotidiana e condividerla con le persone che non ti conoscono ancora. Sì. I-bless niyo po kaming lahat na nandito po sa church. Ang nome del Padre, del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. O sige, makakabunan po tayo. Hindi ko po makahabayan ang ating exhortation ngayon at parang gusto ko lang pumakita yung pata. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Alam sa lang. Kakain na naman. Purihin ng Panginoon. Truly, pag tayo pumunta talaga sa lugar na ito, we are blessed. Amen po ba? Hallelujah. Isang pang palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Talagang nga naman kumusta po ang ating bagong taon? Happy New Year! Happy New Year! Hallelujah. Sino po sumalubong ng panalangin sa atin? Praise the Lord! Amen. Hallelujah. May komento muna po sa inyo bago tayo magsimula. Ang sabi nga daw, di ba, naging tradisyon na ang magpaputok. Naikwento ko na po ito sa inyo dati pa. Maaaring iba hindi pa nakakaalam. Na baka nakalimutan, ay kailangan i-remind. Sabi niya, o bakit nagpapaputok? Sabi nga, para daw lumayas yung malas. Umalis yung mga espiritu ng demonyo, kamalasan. No? Sabi kaya kailangan daw magpaputok. Sa labas ng bahay nagpaputok. Ay, yung malas nagpunta sa loob ng bahay. Joke lang. Cut! In Jesus' name. Wala sa atin noon. Amen po ba? Hallelujah. Hindi natin pinahintulutan yan sa buhay ng mga anak ng Diyos. Amen. Praise the Lord. Okay, open your Bible. Mark chapter 11, verse 24. Mark 11. Amen. Ibig sabihin nun ay kabisado ni Ninang Rosa ang Mark 11:24. Amen. Yes, yan ang maganda ron. Yung, kaya po, napaka-importante sa atin, ang New Year ay ating bago. Di po ba, okay, tanong muna po tayo. Di po ba pag may bago tayong masaya? Amen. Amen? Di po ba? Lahat ng ating nare-receive pagkabago tayong masaya. Amen po? Ngayon, kaya ko po natin sa inyo, dapat po talaga ang ating New Year ay talagang hindi pa putok ang sasalubong kung hindi sasalubungin natin yung blessing na ibigay sa atin. Kasi napaka-importante po ng pananalangin. At ang sabi dito sa Mark 11:24, therefore, I tell you, whatever you ask in prayer, ang sabi po dito, believe that you have received it. Believe, maniwala ka na. Wala pa sa kami natin, ha? Ibig sabihin, na mananalig tayo na ito'y mapapa sa atin. And it will be yours. Yes. Wow! Ganda. And when you stand praying, if you, 50 na pala yun, hindi na, 25 na pala yun, hindi na, hanggang 24 lamang tayo. And it will be yours. Okay, ituloy na rin natin. And when you stand praying, if you hold anything against anyone, forgive them so that your Father in heaven may forgive you your sins. Ang Diyos po mapapurihan sa kanyang mga salita. Thank you, Father God. Bless your word. Panginoon, sa oras na ito, bless your servant, bless your people, Father God, at ang patuloy, Panginoon,
ipaunawa niyo po sa amin ang mga salita niyo ito sa pangalan ng Panginoon Jesus. Magsabi ng Amen. Okay. Therefore, I tell you, whatever you ask in prayer. Meron po dalawang klase ng communication. Ano po yun? Bawa, communicate ako, nakikipag-communicate ako kay Brother Art. Isa yung asking, meron akong sasabihin kay Kuya Art. No? At ang isa ay listening. Nakikinig siya kapag ako ay mayroong sinasabi. Ganyan po ang Diyos nating sinasamba. Bilang tayo, alam na natin kung sino yung Diyos natin pinaglilingkuran. Alam natin na kung tayo may hiningi sa Kanya, meron tayong ma-receive. Amen. Kasi ito yung salita niya. Ito yung salita niya na pangako niya sa atin. So, yung whatever you ask, no, believe na ito yung makukuha natin. Kaya po ako mga kapatid, ang every year, hindi po ako piutosto makakalimutan kong ibang bagay. Pero yung pananalangin, na una ko kong ginagawa, even my family, iwanan mo kung ano yung ginagawa mo, leave ko ano nasa kamay mo. No? At let us pray. Praise the Lord. Iyan po ang aking naging ano po sa amin. At whatever, gano'n man ka-importante man, gano'n man ka-precious yung hawak mo, iwanan mo yan. Dahil ng mas may ibibigay pa ang Lord na mas precious thing kapag siya minuna natin. Kaya napakaganda nitong promise na ito. And sabi dito, believe and it will be yours. Mapapasa atin. Kaya yung ating communication sa Lord, huwag natin itong kakalimutan. Huwag natin kakaligtaan na tayo'y laging lumapit sa Kanya. Amen. At ang sabi nga po, di po ba sabi niya sa Jeremiah 33, ano po yung sabi niya po? Di ba? Yung ating memory verse, Jeremiah 33, call unto me, and I will answer you. Amen. I will show you, ipakikita ko, no? Yung mga bagay na hindi mo pa alam. The great and mighty things. Yan ang Diyos. Kasi, natin pinaglilingkuran. Sa ating heart, pagkalam natin na siya talaga yung kumikilo sa atin. He is able to do exceedingly, abundantly, whatever we ask Him or imagine. Makapangyarihan. Pero, kung iisipin natin, sino ba yung Diyos mo? Hindi man natin nakikita, hindi mo nahihipo. Yun ang maganda ron. Dahil sabi niya, believe, maniwala ka, na kahit hindi mo nakikita ang Diyos mong pinaglilingkuran, alam mo siya ang kikilo sa atin. Blessed is the man who trusts in the Lord and whose trust is only in the Lord. Di po ba? Napakagandang mga pangako ng Diyos sa atin. Kaya tayo, huwag tayo mag-atubiling laging lumapit sa Kanya. Amen. Lumapit tayo na namin yung ating boldness, yung hindi mo baka sabihin ba, lalapit pa tayo hubad kayo. Hindi po yung ibig sabihin. Lumapit tayo na natin yung alam natin panatag tayo na tayo ay didingin niya sa lahat ng ating mga hinihingi sa Kanya. Ayun po ba? Napakaganda po ng mga pangako niya na ito. Kaya mga kapatid ay tama po yung preaching ituro po ni Red sa last Thursday ba yun o Tuesday about prayer po. Kung gusto nyo, tumawag kayo kay Red ng alas 4 ng madaling araw, tutugunin kayo niyan. Praise the Lord. Amen. Alas 3 ng madaling araw, pwede, walang problema kay Red. Alauna, kung masama ang tiyan ninyo, tawag kay Red. Amen. At sasabihin ni Red, uminom kayo ng diet house. Joke lang. Pero about kung may pangangailangan about prayer, let's go. I'm so amazed po, talagang ang Lord ay napakabuti. Kami po, may prayer meeting po sina Sister Lori. Tumawag po ngayon yung amo niya sa akin. Amo niya sa akin. Sabi niya sa akin, Aldrin, si Abukato ay hindi namin makakasama. Pupunta kami ng Londra. Dahil nang dumating siya dito sa bahay ay may febre na siya.
Ngayon, sabi niya sa akin kagabi, kung may kailangan siya, baka siya tumawag sa iyo bukas or sa Sunday, ay puntahan niyo baka may kailangan siya abukatong. Sabi ko, Senyor, ano siya problema, no? Pero mag-mask kayo. Sabi ko, hindi na kailangan, wala na kaming mask. No? Hindi na, bakit hindi naman nakakatakot ang COVID ngayon? Hindi katulad nito. Amen. Ano? Kumbaga, influenza na lang talaga. No? May injection na kasi tayo, meron tayong support. So, sabi ko, Lord, alam mo naman ang aming Sunday, Saturday, Sunday, sa inyo ko talaga itilalan. Ayaw mo may disturb sa akin. Sino una kong pumasok sa aking isipan mo? So, natapos na silang mag-cell group. Ako po ang tagapag-pray sa kanila. Nagpe-pray ko sila. Tatawagan niyo na ako, halika na, tapos na kami magpe-pray. Ipag-pray mo kami. So, pinag-pray ko naman sila, pinag-pray ko naman. Ang Lord, talagang ang Holy Spirit, siya yung nagbibigay sa atin kung sino yung panalangin natin. Patatapos na ako mag-pray isasarado ko na another revelation, pag-pray mo yung amin. So, pinag-pray ko siya, talagang hindi ko, Lord, kayo yung aming Diyos na you are the Jehovah Rapha, the God's will. No? Walang bagay na mahirap para sa inyo. Hindi kayo yung Diyos na pinagkakatiwalaan namin sa lahat ng bagay. I pray, Father God, maging sa buhay niya Kato, na siya ipaparte sa araw ng bukas. Ngayon po, flight nila, katetext nga lang po sa akin. At sabi niya, Aldrin, si Abukato, nung makatapos ko, pinag-pray ko po talaga, pinag-pray namin, no? Sabi ko, thank you God, I do believe na hindi mo pababayaan si Abukato at siya pinagaling mo na sa oras na ito sa pangalan ni Jesus. Strength, healing, siya laman my employer in the name of our Lord Jesus Christ. Ngayon po katetext lang sa akin na yung Kasama na. sabi niya sa akin, Aldrin, si Abukato ay kasama na namin pupunta ng Londra. Sabi ko, praise the Lord. Kaya ako, Sister Lori kanina, sis, tawag pa natin si Lord. Nung Sister Lori kanina, Sister Lori, halika rito. Pinamos ang message sa akin ni Senyora. At nakasama na. Sabi ko, thank you Lord. Wala nang tatawag sa akin ng Sabado. Amen. Kasi dinishare ng puso mo na yung Sabado at Linggo na laan mo na sa kanya. Ang hirap kaya noon yung bawa ka nagpe-fellowship tayo, biglang tatawag. Ay, ang hirap ng ganon. Mag-aapurahan ka. Ay, sakto lang ayaw ko ng ganon. Mas gusto ko ako pag isa na sa tayo sama-sama dito at is ako na we are all together. At alam niya talaga ng Sabado, hindi talaga ako nagtatrabaho at alam niya narito ako sa church. Kaya pag sinakikiusap na lang sa akin, sabi ko, sige, gagawa ko ng paraan. Pero huwag lagi. Dahil ako meron akong tungkulin sa church na kami nananalangin doon. Okay, babay natin. Kaya tayo po mga kapatid, be confident in prayer. Ano man yung ating communication sa Lord, no, maging confident tayo, and ibibigay niya sa atin. Amen po ba? Okay, sabi dito, application tayo, prayer with persistence. Sa Ephesians chapter 6, verse 18. Ano ba yung Ephesians? Ito ang sabi to, pray in the Spirit. Salute. Pray in the Spirit. Ano ba yung Spirit na yun? Siyempre, yung Diyos na hindi natin nakikita, no? Yun yung maging tayo magkaroon ng connection. Through human to Spirit. Kasi ang Lord, nandyan lang yun. Dito lang yun. Amen? Sa ating tabi. Kaya maging persistent tayo sa ating prayer. Number 2, malapit na po matapos. Prayer with passion. Basahin natin yung Luke chapter 6. Ito po yung ating ginagawa na prayer meeting. No? Saturday, Thursday, and Tuesday. Ito po yung talagang magkaroon tayo yung gawin natin yung ating tungkulin na tayo nananalangin. Kasi ito yung gusto ng Lord sa atin. Kaya nga po sabi niya, prayer without ceasing. Ito talaga yung communication natin sa Lord. Yung ikaw ang
mag-a-ask ka, at mayroong alam natin na nakikinig siya. Dahil sabi niya, hindi siya bingi upang hindi tayo marinig. Amen. Hindi maiksi ang kanyang kamay upang tayo kanyang abutin. Yes. Yan ang ating Lord na pinaglilingkuran. Ang sabi dito, one of those days, Jesus went out in a mountainside to pray and spend the night praying with God. Kita niyo ito mag-ama ito. He spent the night praying. Talagang nagbibigay si Jesus Christ ng oras ng communication niya, the Father in heaven. Ito po yun. Kaya yung passion niya, si Jesus Christ, kita niyo siya, maaga pa lamang gumigising na to pray, lalayo para manalangin. Kaya kung i-imagine po natin, no, ano kayang ginagawang prayer ni Jesus Christ? Yun po ang pagka po nagbabasa ng Bible, yan gusto ko yung lumalawak, pinalalawak ko po yung, ano kaya yun? Yan po, Holy Spirit, iyan mo sa akin yun. Ibigay mo sa akin. Kaya, doon po lalong tayo lalalim at magkakaroon tayo ng passion even sa prayer. At maging yung po aking naging, yung aking devotion last Thursday po ngayon. Ako pinagpipicture sa aking trabaho. Nagre-retouch po ako ng mga banyo dahil ina-profit ako po dahil walang mga trabahador, wala pang mga worker ng mga sa Microsoft. So yung mga banyo nire-retouch ko, sabi ko kay Samuel pag naupo po ako sa isang batter habang ako nagbabasa ng Bible. No? At ang naging doon, yung revelation sa akin na si Jesus Christ lahat napapagaling. Kasi dalawang klase po ang pagpapagaling ni Jesus Christ. Yung natural nating mga nagiging sakit karamdaman natin, pain, diseases, whatever na napapagalingin ni Jesus Christ. At kaya din niyang pagalingin ng science or medicine. Bawa pain, muscle pain. Di ba? Ininom ka lamang ng permentilatich, matatanggalin mo yun. Diba ba? Muscle pain, hindi nyo sa tiyan. Pag may imatake yung tigas ng tiyan. Nagtanggal lang yun ang block ko. Oh yan. Ano pa? Head. Yung masakit ang ulo. Di ba? O, moment. Yung palang gamot. Gamot yata ng babae na. Maraming kasi. Kita nyo na. Maraming klase. O, di ba? Ang sabi nga dito, various diseases. Okay? Kayang pagalingin ng medicine. No? Science. How about demon possessed? Si Lord lang makapag. Yes, hindi kayang pagalingin ng science. Pero si Jesus Christ, lahat kaya niyang pagalingin. Kaya meron tayong Diyos na walang bagay na mahirap para sa Kanya. Yes. Amen. Yan po ang imposible sa tao. Amen. Amen po ba? Praise the Lord. Kaya tayo yan. Ang sabi dito, prayer with thanksgiving. Yung lagi tayo nagpapasalamat. Tunay. Yung hindi mo pa nare-receive, nagpapasalamat ka na. Yes. Positive yun, mga kapatid. Tunay. Yes, kita nyo. Kaya kayo mga nag-amen, ibig sabihin na experience natin. Yes. Amen? And that is true. Kasi meron tayong inaasahan. Pwedeng binasa natin. Mark 11:24. Di po ba? Believe and you will have it. Yes. Kita nyo, how powerful. Kaya yung talaga nagpapasalamat ka na. God is so good. 1 Thessalonians chapter 5 verse 18. Colossians, lahat po ito about Thanksgiving. Basahin na lang po ninyo. Colossians chapter 3 verse 17 and Ephesians chapter 3 verse 20. Ito po yung talagang lagi ko pong ikinokot ito, Ephesians chapter 3:20. No? God, He is able to do exceedingly abundantly what we ever think or ask or imagine. Tama po ba? Ephesians 3:20. Memorize niyo yan. Lord, you are able to do exceedingly. Yung iniisip ko pa lamang, no? Nasa mind pa lamang natin, pero God is already able na gagawin niya yan sa atin. Abundantly pa nga eh. Na mas marami pa. Isa lang ang hinihingi mo. Ang Lord kaya kang bigyan ng 5 yan or DHC or more than pa. Sa isa lang na hinihingi mo. Yes. Kasi mayaman siya.
Mayaman siya sa lahat ng bagay. Kung ano yung hindi natin kaya, no? Hingin mo sa Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Naintindihan po ba natin? To be thankful is to express our gratitude which demonstrate relationship and generate humility. Praise the Lord. Napakaganda naman. Okay, last na po ito. Pray making intercession. Yung mag-intercede tayo sa ating mga Christian, sa family ng Jesus na Anointed One, all over the world. Salamat naman talagang to all the pastors, reverend, sa pamumuno ni Bishop Art. Kapag talagang sumusunod ang bawat pastors and leaders, dadaloy po talaga ang biyaya ng Diyos. Lahat, sa lahat. Kasi si Bishop, siya talagang masunurin. Sumusunod talaga siya sa yung kung ano sinasabi ng Lord sa kanya. Kita naman, no? Ang JA1 before, maraming naka-experience, especially here in Milan. Di po ba rin? Ang daming in-experience yan si Ninang Rosa. Miyak, kahit nga po ako nun, miyak ako nun eh. Gusto ko nang umalis ay ko, Lord, nagtuloy naman dito, ba't mo ako dinala dito? Pero yung pala, process yun kung paano tayo ipakita ng Lord kung sino siya sa ministeryo na siya nagmamayari nito. Amen. Si Bishop, talagang nakita ko yung pagsunod niya sa Lord. At yung habang kami tinuturuan ni Bishop, meron kasi nga sometimes na magkakaroon ng meeting ng mga pastors here in Europe, kasama namin si Bishop. Siya nagiging yung mentor namin. And for the glory of God, talagang we are blessed. Amen. Dadali sa mga pastors, kay Red, pati sa atin lahat na nandito. Kasi once na isang family nagsusunuran, mga kapatid, ang biyaya ng mga hindi tayo magkukulang. Kasi lahat sumusunod. Amen po ba? Kaya yung intercession, napaka-importante po niyan. Interceding about, hindi lamang ito sa prayer, yung support. No? Kaya nga sabi, we are part of something big. We are partnership with Christ. Kaya nang napakaganda po ang ating kultura ng ating ministeryo. Sometimes, katulad po kaninang umaga, minarinig ako, may nagsabi lang sa kanya, yung mga nag-aalisan, Michael, ito ka na po cut in Jesus name, no? At kasi yun po yung naging namin, kahit po ako, yun po naging tungtungan po. Na-sense na yung mga malis, tapos sabi ko nga, pag sila umalis, magsasalita pa ng hindi maganda about the ministry. No, yun po yung mga dating mga pastors po ng hello po sa inyo. Mga nag-alis ang taas magsasabi ng hindi against, kulto, whatever. Sabi ko nga, ano pa man ang sabihin mo? Kasi, I believe talaga na natin ang Diyos. Na siyang kumikilos dito. Kasi, amen, praise the Lord. Kung magsasalita ka, hindi mga member or si bishop ang kinakalaban mo. Kundi yung kung sino nagmamayari ng church na ito. Amen. Kasi, biblically naman po ang bawat churches, may kanya-kanyang tungkulin. Yes. Amen. Kita niyo ito, ang bawat church, no? Ang etong police, may kanyang gawain yan. Hindi ba yung pakialaman ng kaligtingan? Yun po ibig kong sabihin doon. So, kung ang JA1, ganun ang ibinigay ng Lord para sa ministeryo nito, o take it or leave it. Pero ka na magsasalita. Hindi maganda. Dahil lang hindi si Bishop ang kinakalaban mo, kundi kung sino yung sentro ng church nito. Amen po ba? Okay, praise the Lord. Palapakan natin si Lord at hanggang dito na lang po. At baka may araw si Red. Okay, ang sabi nga dito, sa conclusion, what does your prayer life lack look like this meaning? Are you persistent in prayer? Ito po yung mga tanong dito Hindi ko mabasa sa glory, kailangan ko niya ang gawa ng Panginoon. Hallelujah. Kumusta ang buhay ng pananalangin mo? Kaninang umaga, wala naman tanong na ganyan. Hindi yung mga panalangin ba ay madamdamin
o ang mga ito ay pangkaraniwan lamang? Ito po yung mga tanong sa atin. Kasi hindi wag po tayo maging yung pangkaraniwan lamang na prayer. Di ba ba? Yes. And I pray po sa totoo lang, si John Red na edit po yan last Thursday and Friday, madaling araw, alas 5 pa lamang papakin na iskero po trabaho niya. So, habang ako'y pabalik na, alas 5 po mga 5:20 na sa trabaho sa Pesquera Borromeo. Pabalik na po ako, nagpe-pray po ako niyan. Pabalik sa bahay, habang ako nagdadrive, nagpe-pray ako. Sabi ko nga, Lord, i-prepare mo ang aking katawan na ito. No? Gusto ko po mag-fasting. Hindi ko po kayo hinihikayat. Pero mas gusto ko po ngayon magkaroon ako ng personal po. If you want to join me, mas maganda po yun. Praise the Lord. Magkaroon ka na yung sarili mo na yung istan mo, Lord, i-offer mo yung sarili mo sa Kanya. Kasi kahit po ako ngayon sa sarili ko, itong mga nakarang pesta talagang ang aking pong bibig ay parang makina. Walang tigil ng kakakain. So, kapag po ako titigil agad ng isa-shutdown ko ang pagkain, baka naman ako kumapaano. Di po ba? So sabi ko nga, Lord, i-prepare mo ang aking physical body. Ang gagawin ko po, unti-unti. No? Kung kumakain ako, mamaya mapapalaban na naman. Hallelujah. May patayata tapos maangham pa. May sinahin po ba tayo rin? Magpapasting yun, ha? Kaya nga sabi ko, hindi ng laban ngayon. Ipiniprepare ko ng aking sarili. Tanyo, Kuya Art at saka si Ate B, nagdala ng pagkain. Ano ba yung prepare? Bukas, another na naman. So, sabi ko, Lord, kailan ako magsisimula? No? Pero I pray na talagang, inilalaan ko po talaga mga kapatid, kapag-skills yan. Inilalaan ko po ang aking sarili. Praise the Lord. To fast and pray. Itong year na ito. Amen? Itong month ng January, tapos February, may maaaring 2-3 times a week, or 4 days a week. Di po ba? Or halimbawa, itong every other day, magpapasta ko ng para ma-develop. Amen. Tapos, Saturday and Sunday, fast eating. No? Joke lang, apart ko sa SKNC. Pero, kailangan natin din na yung gusto ko po kasi i-disiplina lalo yung aking sarili. Amen. Kasi, masasarap po talaga namin kinakain. In pa. At maaaring halimbawa, nagkakain na naman tayo, instead ang kinakain ko ay 1 kilo, maaaring kalahating guhit na lamang. For example lang po yun. Kailangan po talagang doon po inaaral ang aking sarili. Amen. To fast sa mga ganun po. Kasi ang pinakamatindi po natin kalaban, food talaga. Food. Yan ang ating. Kaya kailangan tayo magkaroon tayo ng bilin persistent na ating. Amen po? Hallelujah. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Thank you, God. Red, may nasabihin po kayo? Saglit lang po, wala lang po masasabihin kaya ituwa mo yung prayer about fasting. Amen. Sa fasting po, talagang last December 28, parang nasabi ko nung pe-pray din ako, kung ano yung pinagpe-pray ni Pastor, yun din yung nireveal sa akin ni God. Pero sabi ko, God, hindi ko kaya ng mag-fast ako everyday kasi nga, pag hindi ako kumakain ng rice sa isang linggo or nagkakape ng may sugar, nakaba sugar po ko talaga. Nag-87 siya, nag-85. Nahihilo talaga po ako. Kasi may pag-date po talaga ako sa dugo. Ilalaga ko yun. Ang normal ko po is 98 to 105. Hanggang doon po ako. Pag naman ako kumain ng chocolates, kakain ko lang na, tingnan ko. Nag-140 naman siya. Pero hindi siya nagtatagal. Kumbaga kasi kumain ako ng matamis na po. Ang binigay sa akin ni Lord na fasting is dangerous fasting. Alam niyo rin ang dangerous fasting po. More on sa verdura po. Mag-start, verdura. Pero siguro po, hindi ko rin kaya yung fasting na 8 hours na walang kahit na ano. Kaya siguro yung 8 hours po may verdura po ako sa gina.
yung po yung sisimulan ko din, gawa ng tama po yun. Lahat ng meron tayong nararamdaman galing sa pagkain. Pagtungtong natin ng 50, sabi nga, 50-50 lang ang kain. Opo, totoo po yun. Nung tayo po ay nasa 10 years old, 90% ang kain, 10 pwedeng hindi. Nung 20 years old tayo, 80 ang kain, 80%, 20 hindi. Nung 30, 70 na lang. Nung 40, 60% ang kain, 40 ang hindi. Ngayon, 50 na tayo. Sino po dito ang 50 pa pataas? Praise Huwag the kayong Lord. magsisinungaling, ho? Taas ang kamay nyo. Pag 50 pa tayo, pataas na. 50 pataas. 50-50 na lang po ang kain. No. No sa mga 50 ang gusto ni Chelo. Sabi nga ni Pastor po, 1 kilo ang kain na, magiging kalahati na lang. Kalahating buhay. Totoo po yun. Totoo po talaga yun. Ilimita natin yung pagkain. Especially po, okay lang na mabusog tayo kung maraming verdura. Ang amo ko, ako yung tatakano po, sa umaga maglalaga ko ng cauliflower at saka po broccoli. Sabi, tapos ang tanghalian niya pa, may kasamang insalata. Insalata sa tanghalian sa gabi, nilaga. Ang pandagdag niya lang nakain itong pagbusog, isang pane. Tapos po, konting formaggio. Sa 19 ng Jenayo, 100 years old ang amo ko, ingam pa pa. Alam niyo po, sabi ko nga gusto kong gayahin yung kain ng amo ko. Pag nakikita ko naman kumakain siya, kakapurat na ganyan, sabi ko naman, oh, bulati ko sa tiyan mo. Paano kaya masusuplayan yung tiyan ko? Ay ako naman din ho, pag ako'y nagutom, nangangalos ang tuhod ko. Alam niyo po yun, parang ako'y nag-fasting nung, sabi ko gusto kong maisuot yung dati kong damit ko bago mag-Christmas. Hindi ako kumain ng 3 araw na talagang hindi ganyan. Bago pa 3 araw ko nakapit sa dingding, sabi ko nangangalos ang tuhod ko. Alam niyo, ginawa ko, nagpuno ako ng kape, na cappuccino style. At yung slice doon, naka-4 akong slice na ganyan kalalaki. Kinain ko sa ako na yung mas masahan. Sabi ko, noon talaga ano. Mayroon po kasi, after ng may chemotherapy, nang unbalance lahat ng ano ko. Ang aking potassium, ang aking sugar, yun po. Kumbaga parang sabi ko talagang napakahirap nito. At meron pa akong maintenance sa aking blood. Kaya talagang pagdating talaga ng 50 years old, sinasabi ko sa inyo, 50-50 na lang tayo. Mamaya, konti na lang kakainin. Tayo lang kakain talaga. Mag-diet kayong lahat. Kami lahat hindi. Amen po. Salamat po sa Diyos. Hindi ko mag-share ko lang po itong isang to kasi yung prayer ni Pastor Andrew po dito, topic niya. Isa po yun para sa bukas kong ilalagay. Pag sinabi ko ngayon, mauubusan ako. Alam niyo, pag nakapag-explain ako, nakapagsimula dito, si Pastor bilang nabilang lagi ng ganyan. Stop na yun. Sabi, tama na, example. Sige po tayo dito ngayon, tayo mag-pray po ngayon. Salamat po sa Diyos. Palakpakan natin natin ito sa buhay. Hallelujah, salamat. Dati nyo ng mga bata, thank you sa mga buhay nyo. Ay. Benvenuti Maria. Kimberly. Kaya pala napangiti. Ang tawag ko Opo, yung Israel. pala siya Benvenuti. Sister Josh, where are you? Tayo may magpe-pray. Ano yung gusto niyo? Sino may kasama? Si James. Gusto po tayo ng samahan, Salvador, Kaibigan nila, nakarating niya dito. Gusto nga niya dito. Ano wari ko? Hallelujah. Tabi-tabi kayo. Love offering po mga kapatid para sa ating Panginoon. Hallelujah. Basahin ko lang po dito 2 verse
Sabi po sa mga awit 73:25, sino pa sa langit kundi ikaw lamang, at maging sa lupa'y aking kailangan. Puso ko't kaluluwa, kung naghihinaman, ang Diyos ang lakas kong tanging kailangan. Hallelujah! Come on, let's start praising the Lord. Hura Rabashika, Rabashande. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Father God. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. We praise you, we adore you. We give you glory, we give you honor, we give you praise, we give you thanks, Panginoon. Sa dasaan, isang buong taon ng 2023, Panginoon, sa iyong katapat at walang hanggang pag-ibig, pagkalinga sa bawat isa sa amin. You deserve all our praises and thanksgiving. You deserve all our honor, Panginoon. Kung kaya, Lord God, ngayong araw na ito, unang araw ng Sabado ng taong 2024, lahat po kami ay lubusan taos pusong nagpapasalamat sa iyong kabutihan, sa iyong kadakilaan,
para sa kanila, hindi yun para sa inyo, hindi yun para sa ministry. Bagkus higit sa lahat, ang benepisyo ay para sa aming lahat. Sapagkat Lord God, sa aming pagsunod, Lord God, hindi lamang sa pagbibigay, kundi sa lahat ng aspeto ng spiritual naming buhay, Lord God, ang benepisyo ay aming nakakamtan. Lalo't higit, Panginoon, natututunan namin ang pagsunod, ang katapatan, ang magpatuloy na pananampalataya sa iyo at sa iyong mga salita. Maraming salamat, Panginoon, maging sa buhay ng bawat isa sa aking mga kapatid. Narito man o wala, Lord God, lubusan po namin ipinagkakaliwala sa inyo ang lahat ng aming buong pamilya, ang aming mga anak, narito man o nasa Pilipinas, Lord God. Kami nananampalataya na sa aming paglilingkod sa iyo, kailanman hindi mo kami mababayaan at ang lahat ng aming pangangailangan tunay sa iyo lamang nagmumula. Kung kaya kami walang hanggan nagpupulit ng papasalamat sa iyong kabutihan sa aming mga buhay. Kalunin, Panginoon, sa buhay ng aming mga kapatid. Hindi ko man mabanggit lahat ang kanilang mga pangailangan, ang kanilang mga pangalan, Lord God. Tiniklaran namin ang patuloy na kagalingan sa buhay ni Ninang Romol, sa buhay ni Brother Ponzi, Lord God. Lahat ng mga tao, Panginoon, na nakalista sa aming intercessory prayer, Lord God, ay alam namin, Lord God, na pag pinagkaloob mo na sa kanila ang kagalingan ng kanilang mga pisikal na kaluhan, maging ng kanilang mga spiritual na buhay, lalo higit sa kanilang mga spiritual na buhay. Maraming salamat po muli, Panginoon. Ganun din, Lord God, lubusan at patuloy namin pinagkakatiwala sa iyo ang buhay ng aming minamahal na tatay, sa buhay ni Bishop Art Gonzales, ni Ravine Gonzales, at ng kanilang mga anak, manugang at apo, sa buhay ni Rav Jill Manalo, ang kanyang buong pamilya, ni Rav Ito, lahat ng reverends and pastors sa buong JA1, sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Lord God, ang mga lingkod mong ito, Lord God, patuloy ang kalooban mo, ang kanilang magampanan ng kanilang masunod, ang lahat ng kanilang pangailangan sa kanilang buhay, spiritual, Lord God, material, physical, financial, Lord God, ikaw lamang ang patuloy na magkakaloob ng lahat ng iyo sa kanilang mga buhay, habang sila'y matapat na naglilingkod sa iyo at itinataas sa iyong dakilang pangaral para sa lalago ng iyong templo at kalalaganap ng iyong banal at makapangyarihang salita. Maraming salamat, Panginoon, sa katagumpayan na pinagkakaloob mo sa kabuuan, nationwide at worldwide ng JA1 at Jesus the Anointed One Church. Maraming salamat po, Panginoon. Hallelujah. 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 Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Pura babashika, rabatakarabashi. Hallelujah. 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 Panandalian po natin ng nangin. Awitan ng ating Panginoon, sabayan po natin ang awit ng ating minamahal na Bishop. Maging sa ating mga isip man lamang, ating awitin ang awitin. Pura bashi, karabata karasya. If we can pray in spirit, let us pray in spirit. Let us speak in tongues and pray in spirit. Pura bashi, karabasya, karasya. Sakarabata karabasya, karabata karasya. Yes, Lord God. Hallelujah. Holy Lord God, ikaw lamang, ikaw lamang, ikaw lamang. Walang kang ibang kailangan sa aming mga buhay, sapagkat ikaw lamang ay sobrang pasisapat. Urabashika, Rasha, Urabashika, Rasha, Urabashika, Rasha, Siksa, Rasha, Urabashika, Lord, ang aming mga anak,
sa kanilang kabataan, sa kanilang kamusmusan, sila ay nakakapunta sa templo mo at sila ay nakakarinig ng iyong mga salita. We believe and we declare, Lord God, na ang mga salitang naririnig nila o hindi man nila masyadong naiintindihan, subalit kami nananampalataya na yun ay natatanim sa kanilang murong puso at isipan. At yun ay kanilang dadalhin hanggang sa kanilang paglaki, hanggang sa kanilang pagtanda. Hindi sila lalabas sa templong ito pagkus patuloy silang maglilingkod sa iyo sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat, Panginoon. Ang lahat ng aming mga anak, Lord God, lalo higit mga anak namin na nasa sa templong ito, Lord God, lubusan namin silang pinagkakatiwala sa iyo. Sa kanilang pag-aaral, sa mga kaklase, kaibigan na kanilang nakakasalamuha, Lord God, ikaw ang patuloy na mag-iingat sa kanila. Hindi lamang sa loob ng templong ito nila gagawin ang mga naririnig na nilang salita mo, ang mga natanim na aral mo sa kanilang mga puso at isipan, sa kanilang buhay, pagkus maging sa labas ng templong ito, sa school o kung saan man sila makarating, Lord God. Gagabayan mo sila, Lord God, na maging maayos lagi ang kanilang pag-aaral, maging magalang at masunurin sa mga magulang, maging mabait na anak at kapatid, maging masipag sa kanilang mga tahanan, lalo higit, Lord God, patuloy na sa bawat araw ay lalaki sila na naroon ang banal na pagkatakot sa iyo at patuloy silang maglilingkod sa iyo sa lahat ng araw ng kanilang mga buhay. Maraming salamat po, Panginoon, maging sa mga magulang na naririto, Lord God. Lubusan kami nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, sapagkat kami ay pinili mo. Salamat sa laging pagyakap mo sa bawat magulang na naririto. Sa mga magulang, Lord God, na nakakaranas ng kung anumang pagsubok, sa mga magulang na may mga pinagdadaanan, Lord God, anuman ng problema yun financially o kung anuman, Lord God. Salamat dahil lagi kami nandiyan upang kami ay gabayan, upang kami ay tulungan, upang kami ay yakapin sa mga oras na lalo higit namin kailangan ng iyong pagyakap. Maraming salamat, Lord God, dahil kami nagiging matatag dahil sa aming pagtitiwala at pananampalataya sa iyo. Maraming salamat dahil alam namin na anuman ang maging anumang aspeto ng buhay namin, Lord God, ay magiging matagumpay sapagkat kami nanampalataya na lagi ka namin kasama. Kung kaya, Lord God, sa aming mga magulang na naririto, patuloy mo kaming gabayan, Panginoon, kung paano namin aalagaan, aarugain, kakalingain, kung paano namin papangaralan, lalo higit, Panginoon, huwag kaming magsasaurang manalangin sa araw-araw para sa aming mga minamahal na anak. At alam namin, Lord God, na higit na walang kapantay na maipamana namin sa aming mga anak ay ang aming walang ubos, walang pagod na pananalangin para sa bawat isa na mga anak. Kung kaya maraming salamat, Lord God, sa patuloy ng katatagan, kapayapaan, kagalakan, at karunungan na nagmumula sa iyo na pinagkakaloob mo sa buhay ng bawat isa sa mga magulang na naririto. Maraming salamat po, Lord God, at amin pong idinudulog sa iyo, Lord God, ngayong oras na ito. Kagaya ng sinabi ng iyong lingkod, yung nagdaang lingkod, Lord God, it is finished. Soon as possible, Lord God, we declare, we pray, we declare, lalabas na ang mula usta ng anak ni Rajana at ni Sister Glenda in Jesus' mighty name, in Jesus' mighty name. At sila'y magkakasama na naglilingkod sa iyo, sa lugar ng Milan, sa J1 Milan, ganun din, Lord God, ang kanilang anak na si Jericho, Lord God, anong plano mo sa kanyang buhay, yun ang magaganap sa kanyang buhay sa pangalan ng Jesus. Ganun din sa buhay ni Sister Glo at lahat may petition para sa kanilang mga anak at asawa, Lord God, maging sa lahat ng nagre-request ng mga bahay sa community, Lord God. Yun ay pagkakaloob mo, Lord God, sa kanila in your perfect time, in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Father,
Lord, sa araw ng bukas, Lord God, ngayon pa lamang, nagpapasalamat na kami sa katagumpayan ng aming gawain sa araw ng bukas. Sa buhay ni Regiano na maghahayag na iyong banal at mga pangyarihan salita, alam po namin kami nananampalataya, ngayon pa lamang ay ipinaunawa, ibinigay mo na sa Kanya at na-anoint mo na ang Kanyang mga labi upang, Lord God, masabi niya ang lahat ng nais mong ipasabi sa Kanya sa araw ng bukas, sa Kanyang pag-preach, sa Kanyang pagtuturo, maging physically, Lord God, siya po ay maayos, Lord God, at siya'y makakatayo na matagumpay bukas sa Kanyang pagtuturo, sa Kanyang pag-preach sa pangalan ni Jesus. At sa lahat ng mga anak mo na gagamitin bukas, mga musicians, worship leaders, singers, Lord God, backup singers, Lord God, maging sa mga bata, sa mga dancers, Lord God, at sa lahat ng tatayo sa opening prayer, tithes and offering, and closing prayer, Lord God. Lahat po sila ngayon pa lamang inanoint mo na ng iyong banal at makapangyarihang dugo at naroon ang pagsama ng iyong banal na Espiritu Santo sa kanilang lahat. Maraming salamat, Panginoon, sa katagumpayan ng aming gawain sa araw ng bukas at patuloy, Lord God, maraming bagong tao, maraming bagong kapatid na dalahin na mo ang pangyapak sa lugar nito sa araw ng bukas at sila'y makakakilala at tatanggap sa iyo bilang Panginoon tagapagligtas sa kanilang mga buhay. Mararanasan nila ang kapangyarihan mo, Lord God, sa pamamagitan ng inner healing and deliverance in Jesus' mighty and conquering name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Maraming salamat, Lord God. Ang paman po, Panginoon, ang dalangin ng puso ng bawat isa sa aking mga kapatid, personal nilang panalangin para sa kanilang mga anak, mga magulang, mga kapatid, mga kaibigan, lahat ng aming mga pangailangan, lubusan namin pinagkakatiwala sa iyo, Lord, sapagkat tunay nga, Panginoon, na kami hindi nanghihinawa, kailangan hindi kami mananawa nung lumapit sa iyo, sapagkat kami nananampalataya na anumang aming hilingin ang naayon sa iyong kalooban, yun ay pagkakaloob mo sa amin sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat po. Ano pa man po, Panginoon, ang mga panalangin, dalangin namin mga puso na hindi mo nabanggit, Lord God. Alam namin na yun ay batid mo at yun ay pagkakaloob mo sa amin sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Panginoon, sa iyo ang kapurihan, pagpupuri, pagsamba, pagluwalhati sa pangalan ni Jesus at ang lahat ng aming dalangin selyado ng banal at makapangyarihang dugo ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Minsan, Papa, in heaven, maraming salamat po sa buhay ng mga anak mo, na ginamit ngayong araw nito sa buhay ni John Reid, ng Mola All God, sa opening prayer, sa buhay po ng aming buting pastor, na nagayag ng salita, sa araw na ito, sa buhay ni Pastor Aldrin, at maging sa buhay ni Sister Jazz. Hallelujah, naging prayer leader namin sa araw na ito. Patuloy o natin balik mo sa kanilang lakas na nawala. Patuloy na pagpapala ang kanilang makamtan at patuloy o Lord God na magamit mo sila sa iyong mga ministeryo. Minsan, papaligan ni Heaven sa lahat ng mga anak mo sa intercessory na narito. Patuloy ang pag-iingat, O Lord God, sa bawat isa sa amin. Patuloy na pagpapalay maranasan ng bawat isa sa amin. Lahat po ng aming prayer and declaration ngayong araw na ito siligado ng banal na dugo ni Kristo at ibinabalik po namin sa inyong pinamataas na papuri, pagsamba at paglulaki sa pangalan ni Jesus. Amen. As yung pinatunayan naman, sumangati nawa ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos Ama, ang patuloy na pagpapala ng Diyos Anak, at ang walang humpay na pakikipisan ng Santong Espiritu. Tunay nga po na sasamahan tayo ng Panginoong Kristo ng Kanyang Espiritu, O Lord God, sa lahat pa ng gagawin sa araw na ito. Maraming po salamat muli. Balik natin ang pinamataas na papuri, pagsamba at paglulaki sa pangalan ni Jesus. Amen.